Minsan ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi para makita ng iba, kundi para sa sarili. Sa isang maliit na lungsod sa probinsya, nakatira si Beatrice Chay Rivera. Mas kilala ng lahat bilang Betchay. Hindi siya naiiba sa karamihan ng mga dalaga. Mayroon siyang pangarap, hilig at isang pusong puno ng kabutihan. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting kalooban, madalas siyang maging tampulan ng biro at panlalait. Uy, ayan na si Betchay, baka gumalaw ang lupa. Sigaw ng isang kaklase niya, sabay tawanan ng ilan pa. Sa tuwing naririnig niya iyon, pinipilit niyang ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unting kumikirot ang kanyang damdamin. Sa tuwing uuwi siya, nakasubsob siya sa kanyang sketchpad. Doon lamang niya na ilalabas ang sakit at bigat ng loob. Mahilig siyang gumuhit ng mga mukha, mga taong masaya, mga babaeng matapang, at mga imahe ng isang mundong mas mabuti kaysa sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang nanay, si Ginang Rivera, ay laging paalala ng realidad. Anak, baka naman pwede ka nang magbawas ng timbang. Baka kasi kaya kanila pinagtatawanan. Sabi nito minsan habang nag-aayos ng mga paninda sa palengke. Ngumiti lamang si Betchay, ngunit sa loob-loob niya, napagod na siya sa mga ganong salita. Ang tangi lamang niyang kakampi sa lahat ng pagkakataon ay si Lisa, ang kanyang matalik na kaibigan. Bes, wag mo na lang sila intindihin. Ang importante, may talento ka. Sila, hanggang tawa lang lagi nitong sinasabi. At totoo nga, ngunit sa puso ni Betchay, may isang lihim na pangarap siyang pinapantasya na sana may isang tao na makakakita ng kanyang halaga. Isang araw, habang nasa universidad, isang bagay ang bumago sa kanyang mundo. Lumapit si Jerome Santos, ang gwapong matini idol ng kanilang paaralan. Sa taas nitong 5 talampakan at 11, may matikas na tindig, matangos na ilong, at mapupungay na mata. Lahat ng babae ay tila nahuhulog sa kanya. Ay Betchay, pwede ba kitang makausap? Tanong nito, na halos ikabagsak ng panga ng mga kaklase nilang nakasaksi. Kinabahan si Betchay. Ako? O, ikaw? Ngumiti si Jerome. At mula noon, nagsimula ang isang bagay na hindi inakala ni Betchay. Ligawan siya ng pinakasikat na lalaki sa eskwela. Hindi siya makapaniwala. Siya, na laging nilalait, ngayon ay iniimbitahan sa mga date, binibigyan ng bulaklak at tinatawagan gabi-gabi. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Betchay ay prinsesa siya. Kahit si Lisa ay hindi makapaniwala. Bes, baka naman guni-guni mo lang to, baka may kamera sa paligid, biro ni Liza. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang nahuhulog ang loob ni Betchay. Hanggang sa tuluyan na silang naging magkasintahan. Pero isang gabi, habang naghihintay siya sa likod ng gymnasium para sorpresahin si Jerome, narinig niya ang mga barkada nito. Tol, panalo ka! Hindi ko akalain, napa-oo mo talaga si Betchay. Libre ka namin ng isang case ng beer. Siyempre wala akong talo. Kaya nga ako ang hari rito, di ba? Sagot ni Jerome, na ikinasakit ng puso ni Betchay. Nalaglag ang mga dalang sketchpad at bulaklak mula sa kanyang kamay. Parang biglang nagdilim ang paligid. Tumakbo siya palayo, pinipigilan ang mga luha. Ngunit nang magtagpo muli ang kanilang mga mata sa hallway kinabukasan, nagawa na ni Jerome ang hindi mababawi, ang sirain ang kanyang tiwala. Pagka-uwi, hindi mapigil ni Betchay ang pag-iyak. Anak, bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang nanay. Wala nay, pagod lang ako. Mahina niyang tugon. Ngunit nang pumasok si Liza at makita ang basang sketchpad ni Betchay, agad nitong naunawaan ang nangyari. Bes, sabihin mo sa akin, ano na naman ang ginawa nila? At doon bumuhos ang lahat. Ibinuhos ni Betchay ang sakit, ang kahihiyan, at ang pagkawasak ng kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, halos hindi na siya lumalabas. Hindi siya makakain ng maayos, hindi makangiti. Para bang nawala na ang saysay ng lahat. Bes, tama na, hindi siya ang mundo mo. Hindi siya ang magdedesisyon kung ano ang halaga mo, mariing sabi ni Liza. At doon nagsimulang pumasok ang ideya, ang pagbabago. Unti-unti tinulungan ni Liza si Betchay na ayusin ang sarili. Dinala siya nito sa mga art exhibits, ipinaalala ang kanyang talento, at hinikayat na ipagpatuloy ang pagguhit. Bes, dito ka magaling, dito ka maganda.
"Huwag mong itago yan," sabi ni Lisa. At sa bawat guhit ni Betchay, unti-unting nabubuo ang isang bagong anyo. Hindi lang panlabas kundi panloob. Isang araw, lumapit sa kanya si Adrian Villanueva, isang batang art gallery owner. "Miss Rivera, napakaganda ng gawa mo. May lalim, may damdamin. Interesado ka bang sumali sa exhibit ko?" Nanlaki ang mata ni Betchay. "Ako? Exhibit? Oo. Sayang ang talento mo kung hindi ito makikita ng iba. At iyon ang simula ng bagong kabanata." Habang lumalawak ang mundo ni Betchay sa sining, unti-unti ring nabago ang kanyang kumpiyansa. Natutunan niyang mahalin ang sarili. Hindi dahil gusto niyang ipamukha sa iba ang kanyang pagbabago, kundi dahil natutunan niyang siya mismo ay karapat-dapat sa pagmamahal. Sa mga sumunod na buwan, mas nakilala siya hindi lang sa art world, kundi pati na rin sa mundo ng modeling. Hindi dahil sa laki o liit ng kanyang katawan, kundi dahil sa kanyang personalidad at tindig. Si Adrian, palaging naroon. Tahimik ngunit laging nakasuporta. Hindi niya kailanman pinilit ang sarili, ngunit ramdam ni Betchay na iba ang kanyang malasakit. "Betchay, hindi mo kailangang baguhin ang sarili para sa iba. Pero proud ako sa iyo kasi ginawa mo ito para sa sarili mo," wika ni Adrian minsan, habang tinitingnan ang isang portrait na ginawa niya. At sa puso ni Betchay, unti-unti siyang nahuhulog, hindi sa gwapo, hindi sa sikat, kundi sa taong unang nakakita ng kanyang tunay na halaga. Ngunit sa tuktok ng kanyang kasikatan, muling bumalik si Jerome. "Betchay, Beatrice, ang ganda mo ngayon. Ang dami kong gustong sabihin. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito kita kamahal." Anito habang nakatitig sa kanya. Natigilan si Betchay. Ang dating pangarap niyang marinig ito, ngayon ay naririnig na niya. Ngunit bakit parang wala na itong halaga? "Jerome, huli ka na," mahina niyang sagot. Ngunit hindi sumuko si Jerome. Patuloy itong lumalapit, nagpapadala ng bulaklak, nagpapakita sa mga events. Ngunit sa bawat kilos niya, mas lalo lamang lumilinaw sa isip ni Betchay na hindi siya ang lalaking para sa kanya. Isang gabi, habang nakatayo siya sa harap ng kanyang obra sa isang art gallery, dumating sina Adrian at Jerome. "Betchay, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ako ang una mong minahal," sabi ni Jerome. "Betchay, wala akong hihingin sa'yo. Kahit hindi ako ang piliin mo, masaya akong nakita kita sa ganitong yugto ng buhay mo," wika naman ni Adrian. Tumulo ang luha ni Betchay. Nasa kanyang harapan ang dalawang lalaki, ang nakaraan at ang kasalukuyan. Ngunit sa huli, tumalikod siya kay Jerome at lumapit kay Adrian. "Salamat, Adrian, kasi sa lahat ng ito, ikaw lang ang hindi nang husga. Ikaw lang ang naniwala sa akin kahit nung ako pa si simpleng Betchay." At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa huli, natutunan ni Betchay na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ang pagmamahal ng iba ay darating, ngunit ang pinakamahalaga ay natutunan niyang mahalin ang sarili. At sa piling ni Adrian, ipinagpatuloy niya ang kanyang sining at buhay, hindi bilang babae na gustong patunayan ang sarili, kundi bilang si Beatrice Rivera, malakas, matapang, at tunay na minahal ang sarili.